out your Spirit in this place, O God. Holy Spirit, move in this place. Hallelujah. sumayaw sa ating Diyos. Amen? Ibigay po natin ang the best nating pagpuri, pagindak sa ating Diyos. Amen? Praise the Lord. Come on, dancers. Hallelujah. Taas sa mga kamay. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang
church? Amen. Masaya po ba ang lahat, dancers? Amen. Ang lahat po ay sumayaw. Amen? Amen. Amen. Patuloy tayong magpuri sa ating Diyos. Inhale, exhale po muna tayo. Inhale! Exhale. Amen. Amen. Itaas ang mga kamay sa ating Diyos na buhay. Sa oras na ito ay patuloy tayong magpuri. Patuloy nating ibigay ang ating Diyos, ang ating pagpupuri sa oras na ito. Ang sabi po sa kanyang salita, sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen? Hallelujah. Sa buhay po natin, wala pong matuwid sa harapan ng ating Diyos. Amen? May mga panahon, may mga oras na tayo ay nagkakasala. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay palaging naririyan. Kung tayo po ay lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, ang Diyos po ay laging nariyan, handa pong magpatawad sa atin. Amen? Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay. Oh, hallelujah. Tunay, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Lord, hindi man kami, O Diyos, karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Hindi kami karapat-dapat, O Diyos, na pagkalooban mo, Panginoon, ang biyaya. Ngunit, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na ikaw ay maawain, Panginoon. Palaging kang naririyan, Panginoon, sa mga anak mo. Hindi mo kami, Panginoon, pinababayaan na malubog, Panginoon, sa anuman, Panginoon, na uri ng mga kasalanan, sa mga pagkukulang, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagyakap sa amin, O Diyos. Sa patuloy mo, Panginoon, na pagtanggap, Panginoon, sa kabila, O Diyos, ng aming pagkukulang, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang mapapuring awiting ito, O Diyos. Ito'y alay namin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Sa biyaya ng kapatawaran, sa biyaya ng buhay, na patuloy ming pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Walhatiin ka, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa lahat ng biyaya at kabutihan. Walang sawa mong ginagawa sa buhay po namin, lalo't na po sa araw po nito, sa buhay na kaloob mo sa amin at kalakasan. At muli, O Diyos, sa pagkakataon na kami po, O Diyos, sa dako na ito, ay magsama-sama na ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay na pakadakila mo, Ama naming nasa langit. Tunay na kung saan ang iyong kabutihan ay walang kapantay sa buhay po namin, dakilang Diyos. Hindi namin kaya, O Diyos, ang lahat ng salita ay aming mambanggitin, O Diyos, ay hindi sapat para pasalamatan ka sa lahat, O Diyos, ng kabutihang ginagawa mo sa buhay po namin. Dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dalangin po namin muli sa hapon pong ito. Patuloy mo po kaming katagpuin sa dako pong ito. Samahan mo kami sa dakong ito at dalangin namin. Iparanas mo sa amin ang iyong makapangyarihang pagkilos. Ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal, dakilang Diyos naming nasa langit. Tugunin mo ang mga dalangin ng iyong mga anak na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Pagbuksan mo ng puso mo ang bawat isa po sa amin. Dinggin mo ang aming mga dalangin, dakilang Diyos, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na makakapagkaloob sa lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin. Buong puso kaming nananalig na sa aming paglapit, O Diyos, muli sa araw nito, sa trono ng iyong biyaya at habag, hindi po kami mabibigo. Kakamta namin ang aming kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagdiriwang sa pagdating niyo, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo'y tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, siya masaya sa hirap mo na ginawa. Purihin
Panginoon. At ang mabuting balita itong haya natin mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon po kay San Mateo, Kabanata 5, simula mga talata 3 hanggang sa susunod na talata o talata 5. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Sige po, pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa Ebanghelyong sinabi na pakinggan natin, ang sabi po dito ay, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Sa ibang salita, ang sabi po ay mamanahin nila ang lupa. Mamanahin nila ang lupa. Yun ang isa sa ibig sabihin po ng pangako po na yon. Na tila bagay, alam po natin, nangyari ang lahat na ito nung ang bayang Israel po ay dalhin po ng Diyos sa lupang pangako. Amen? Lupa na kung saan naruroon lahat ang pangangailangan ng kanyang bayang Israel. Na nais iparating po sa atin ng Diyos. Minsan po may pangako po ang Diyos kay Joshua na ang kanyang pangako ay ang ganito. Ang sabi niya, habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka matatalo ni numan. Ang sarap mabuhay sa daigdig po na ito na alam po natin, hawak natin ang tagumpay. Amen? At ang tunay na tagumpay sa buhay natin, alam natin na sa kamay po iyan ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi diyan ng Panginoon kay Joshua, ang sabi niya, saan ka man pumaroon. Amen? Saan ka man pumaroon, ikaw ay sasamahan ko at pagpapalain. Pag pinangako ng Diyos, tatamuhin ninyo ang lupa, ipinaparating sa atin ng Diyos, saan ka man pumaroon, saan dako ka man makarating, may pagpapalang nakalaan ang Diyos para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na dito po mga kapatid, mapalad ang mga dukha. Ang sabi po dito, hindi naman lahat ng dukha ay talagang api o dukha. Di po ba? Na minsan mga kapatid sa ating Hesukristo, may mga tao na alam po natin, nais natin lahat ay maging mapalad. Wala namang sigurong gustong maging sawing palad. Amen. Nais natin po ay maging mapalad. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, dito po ang pagiging dukha kasi minsan dapat makita po natin, ang pagiging dukha po ito po yung pagiging hiwalay natin sa Diyos. Kasi kapag tayo napahiwalay sa Diyos, talagang sabi nga wala tayong magagawa. Ang pagiging isang dukha po mga kapatid ay yung kawalan natin ng kakayahan gawin ang kalooban po ng Diyos. Kasi kapag hindi po tayo nakakatayo sa kalooban po ng Diyos at hindi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, malayo tayo sa grasya ng Diyos. Amen? Hindi tayo mabubuhay doon sa grasya po ng ating Diyos. Kaya sinabi po ni San Pablo sa isang bahagi ng kanyang sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 7, at talata po ay 18, may ipinaparating po dito si San Pablo na ang sabi ni San Pablo ay ang ganito, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ang ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Amen? Kayang-kaya ni Pablo ang magnasa ng mabuti. Ibig niyang gumawa ng mabuti. Pero yung iniisip niyang mabuti, ang sabi ni San Pablo, hindi niya nagagawa. Kaya dyan po natin makikita mga kapatid, bilang isang mananampalataya na nagiging dukha tayo minsan sa harapan ng Diyos kasi sa kawalan nating kakayahan gawin kung ano ang mabuti. Amen? Kaya dahil po dyan, nalalayo po tayo sa grasya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin po ngayon, bilang mananampalataya ng ating dakilang El Shaddai,
Bilang mga tinawag ng Diyos sa gawain po nito, dapat makita po natin mga kapatid kung sino ang nagiging dukha sa paningin ng Diyos. Amen? Ang isa po ay taong hiwalay sa Diyos. Bakit po? Ang sabi po, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Kaya ang sabi po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, talata 5, ang sabi po diyan, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen? Bakit huwag manangan sa sarili mong karunungan? Kasi alam po ng Diyos, anumang karunungan mayroon ang tao, anumang lakas taglay ng tao sa daigdig na ito, anumang bagay pinanghahawakan ng tao sa daigdig na ito, hindi kaya po kapatid masabi ng tao na sa pamamagitan ng lahat ng iyan, matitiyak niya kung anong makakabuti sa kanya. Amen? Alam po natin na hindi natin alam kung ano ang mayroon sa araw ng bukas. Amen? Kaya minsan may mga taong nagmamalaki na ang sabi po sa aklat ni Santiago, may mga taong nagmamalaki, ako'y pupunta sa ganitong lugar, mangangalakal, at ako'y uuwi sa amin na kung saan taglay ang tagumpay. Amen? Pero anong sabi ni Santiago, huwag kayong magmalaki sa Diyos. Amen? Dahil walang nakakaalam kung ano ang para sa araw ng bukas. Kung ano mangyayari, kundi sabihin nyo lang kung luluobin ng Diyos. Amen. Gagawin ko ito, gagawin ko iyon. At tiyak kapag ang Diyos po, kalooban ng Diyos ang ating ginawa, tiyak ang tagumpay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Walang ibang nakakaalam na makakabuti sa atin maliban sa Diyos. Amen. At yung makakabuti para po sa atin, mangyayari iyan sa buhay natin kasi ang sabi ng Diyos, kasama siyang gagawa ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Kung ang Diyos ay kasama natin sa paggawa, mga kapatid, doon sa magagandang panukala po ng Diyos, makakamta natin ang tunay na tagumpay. May sinabi po sa sulat po ni Propeta Isaias, Kabanata po 6 na po, talata po ay 20. Pakinggan niyo po ito. Maliit mang lipi, iyang iyong angkan, magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon. Pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa nito. Ang sabi po ng ating dakilang Diyos, maliit man kayong angkan, ang sabi niya, pero gagawin ko kayong dakila. Amen? Mahina man kayo, pero gagawin ko kayong malakas. At ang sabi po, mangyayari ito kasi ako ang gagawa nito para sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo hiwalay po sa Diyos, mga kapatid, hindi sapat yung ating kakayahan para magawa natin kung anong talaga ang mabuti para po sa atin. Amen? Tanging Diyos lang ang makakagawa po niyan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Kaya kung tayo po'y hihiwalay sa Diyos, mga kapatid, ang sabi nga, tayo na po ang pinakakawawa. Bakit po? Hindi mo kayang dalhin ang buhay mo sa tunay na tagumpay. Ang Diyos lang ang makapagdadala sa atin sa tunay na tagumpay ng buhay. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, na minsan siguro nakikita po natin yan. Minsan may mga natatanaw tayong mga tao na kung saan ay nasasabi natin minsan malayong mararating ng taong ito. Amen? Di po ba na tila bagay natatanaw natin ang tao na yan magtatagumpay. Pero minsan magugulat ka, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo kung sino minsan yung nakikita natin parang walang marating sa buhay. Isang araw makikita mo siya ang nakakaangat sa lahat. Amen? Siyang nakakaangat. Bakit po, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo walang nakakatiyak? Amen? Dahil hindi sapat ang anumang meron ang tao para kung saan marating niya yung tunay na tagumpay sa buhay. Amen? Pero kung sa Diyos tayo po'y nagtitiwala, ang sabi nga po dyan, may katiyakan ang buhay ng bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan, ang tao po na kung saan alipin ng kasalanan, ay tao na kung saan po ay dukha sa paningin ng Diyos.
Amen? Kaya ang sabi ni San Pablo, kung mayroon mang pinakamahirap o pinakakawawa, kahabag-habag na kalalagayan ng tao sa daigdig po na ito ay ang kalalagayan ng tao na kung saan alipin ng kasalanan. Amen? Bakit mga kapatid, nasabi yan ni Pablo? Sapagkat alam ni San Pablo na yung kasalanan ang naglalayo sa tao sa Diyos. Amen? At habang ang tao nalalayo po sa ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ang tao po na ito'y patungo ang buhay niya sa tiyak na kapahamakan. Amen? Nakikita iyan ni Pablo sa kanyang sarili mga kapatid nung siya'y hiwalay sa Diyos, nung siya'y alipin po ng kasalanan. Ang sabi ni Pablo, ito yung kalalagayan na kung saan kahabag-habag sa daigdig po na ito. Na ang sabi ni San Pablo, ang tanging pag-asa ng taong alipin ng kasalanan na tiyak dinadala sa tiyak na kapahamakan ay ang Diyos lamang. Amen. Ang Diyos lamang mga kapatid. Huwag natin ipagmalaki ang ginagawa nating kasalanan kahit pinagkakakitaan mo pa iyan. Amen. Kahit pinakikinabangan mo pa yan sa ngayon, darating ang panahon, yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Amen. Nakikita po yan, ipinapakita po yan ni San Pablo, kahit ang Biblia ipinapakita po yan sa atin. Amen? May mga halimbawa ang Biblia po na kung saan dapat natin matanaw kung ano nagiging kalalagayan ng tao na napapahiwalay po sa Diyos. Siguro naman makita niyo po yung alibughang anak. Amen? Ang alibughang anak sa tahanan ng kanyang ama hindi nagkukulang. Anumang oras mayroon siyang pangangailangan at hingi niya sa kanyang ama, ibinibigay ng kanyang ama. Amen? Habang naruroon siya sa piling ng kanyang ama, hindi siya nagkukulang sa lahat niyang pangangailangan. Pero isang araw mga kapatid, yung bata po na ito hiningi yung kanyang mana. Nabubuhay pa yung kanyang tatay, hiningi na yung kanyang mamanahin at hindi din naman ipinagkait sa kanya. Sa tingin niyo po, bakit hindi ipinagkait sa kanya? Siguro kung yung bata na yun ay hindi masunurin sa magulang, baka hindi ibibigay iyon. Amen? Pero dahil ang isang bata, siguro isang anak, kapag masunurin, alam po natin mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, minsan kahit wala kang maibigay. Amen? Minsan pinaglalaanan mo na iyan. Pinaglalaanan mo na dahil nakikita mo kung gaano kabuti, kung gaano ka masunurin yung bata pong ito. Na minsan mga kapatid, anumang hingin minsan ng bata pong iyan ay hindi mo ipinagkakait. Amen? Siguro yung batang ito, yung alibughang anak nung sa tahanan ng kanyang ama, isang anak na masunurin. Kaya nung hingi niya ang kanyang mana, hindi ipinagkait sa kanya. Ang problema lang, nung makanta niya yung mga pagpapalang iyan, yung pagpapalang iyan ang nagdala sa kanya palayo sa kanyang ama. Amen? At anong nangyari sa buhay ng bata? Ang sabi po, namuhay siya sa hindi wastong pamumuhay. Pag sinabing hindi wastong pamumuhay, matatanaw po natin, yan ay isang uri ng pamumuhay na kung saan nabubuhay sa kasalanan. Pamumuhay sa kasalanan. At yung pamumuhay nito sa kasalanan, ang siyang nagiging dahilan mga kapatid, para na kung saan yung buhay ng bata na yon ay maghirap. Amen. Umantong sa paghihirap ang buhay po ng batang iyon. Minsan parang napakahirap isipin yung kanya nagiging kalalagayan. Bakit mahirap isipin? Kahit pagkain ng baboy ba naman, gustong kainin. Sa hirap ng dinanas. Pero dati nung nabubuhay sa kalooban ng kanyang ama, hindi nagkukulang sa kanyang pangangailangan. Amen. Kung matatanaw lang natin iyan mga kapatid, na ang Diyos na ating amang nasa langit, matatanaw lang natin kung gaano siya kabuti po sa buhay po natin at kapag ginawa natin yung kanyang kalooban, tapat siya sa kanyang pangako. Amen? Hindi niya ipagkakait anuman ang ating kahilingan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya kapag po tayo dyan natin makikita dahil po dyan sa kasalanan na naglayo po sa bata nito sa piling ng kanyang ama, dumanas siya ng ganong paghihirap. Amen?
paghihirap. Ikaw ba naman mamuhay sa sa piling ng mga taong walang pagmamahal sa iyo? Amen? Walang pagmamahal sa iyo. Sa oras ng pangangailangan mo, malamang sa malamang, hindi ka din naman dadamayan ng mga yon dahil sa kawalan ng pagmamahal sa iyo. Amen? Pero yung ating amang nasa langit, alam po natin habang tayo nasa piling niya, hindi kanya pababayaan. Amen? Kailangan lang mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Taong nabubuhay ayon sa laman. Ang sabi po dito sa aklat po ng Galacia, kabanata po ay 6 at talata po ay 8, sinasabi po rito, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Ipinapakita po dyan, kung tayo namumuhay ayon sa laman, ang sabi po dyan, ang ating aanihin po ay kamatayan. Amen? Kamatayan, ang sabi po dyan. Kaya makita na, sabi po, isang kahabag-habag ito na kalalagayan ng tao. Amen? Na kung saan nabubuhay po sa daigdig po nito, pero ang kanyang buhay po ay patungo sa kapahamakan. Amen? Wala po doon sa biyayang inilaan sa kanya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang mga taong nabubuhay ayon sa laman ay tao na walang pagmamahal sa Diyos. Amen. Ang laging inaatupag, ang laging pinahahalagahan ay ang mga bagay ukol sa laman. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po 6, talata 32, ang sabi po, ang mga bagay meron sa mundo na ito, mga kapatid, ay kinahuhumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Walang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po sa sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata 6 at talata 10, ang sabi po riyan, ang pag-ibig sa salapi o sa anumang kayamanan mayroon sa daigdig po na ito, ay naglalayo sa tao sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang pagmamahal sa mga bagay meron sa daigdig po na ito ay naglalayo sa tao sa kanyang pananampalataya po sa Diyos. Pag sinabing pananampalataya sa Diyos, lumalayo sa Diyos ang taong ito at ang sabi po, ito ang nagiging dahilan kaya nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Amen? Nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Na makikita natin, matatanaw natin ito doon sa mayaman na namatay kasama ni Lazaro. Ang mayaman na yon na kasama ni Lazaro ay nung nabubuhay sa daigdig na ito, nagpasasa sa kanyang kayamanan. Nagpasasa sa kanyang kayamanan. Yan yung panahon na nabubuhay sa daigdig na to, na wala pong ibang tawag po nito, walang ibang naghahari sa buhay niya, walang ibang mahalaga para sa buhay niya, kundi yung mga bagay mayroon sa daigdig na to. Walang lugar sa buhay niya ang Diyos. Amen. Walang lugar sa buhay niya ang Diyos. Kanina doon sa banal na misa, yung sinabi natin, make me your servant. Ano yan? Servant. Gawin mo akong lingkod ng iyong kalooban. Amen? Di po ba? Yun ang sinasabi po roon, na ito dapat magiging laman ng puso po natin ito. Amen? Bilang po mga tao, Kristiyanong kumikilala sa Diyos, dapat magiging lingkod tayo ng kalooban po ng Diyos o nabubuhay dapat tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Ito ang naglalayo po sa atin, kaya makita po natin yung mayaman doon na kasama ni Lazaro, na sadlak siya sa paghihirap ng kalooban na kung saan ang sabi niya, napunta siya sa lugar na kung saan ay lugar ng pagdurusa. Amen? Bakit po? Kasi nabuhay siya sa daigdig po na ito, na walang lugar ang Diyos sa puso niya, kundi ang pinahalagahan niya ay yung kayamanan mayroon sa mundo pong ito. Hindi masama po yan. Gusto ng Diyos magkaroon ka niyan. Kaya ka nga binibigyan ng Diyos ng trabaho dito sa bansang ito kasi kailangan mo ang lahat ng iyan. Amen? Pero huwag mong ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na iyan sa buhay mo.
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga, kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon ang kanyang puso. Amen? Di po ba? Kaya dahil kung ang ating puso po ay nakatuon sa kayamanan mayroon sa mundong ito, yung mga bagay na yan ang kakatakutan mong mawala sa iyo. Amen? At kung yan ay kinakatakutan mong mawala sa iyo, gagawin mo ang lahat ng paraan para ang lahat ng iyan ay mapasayo. Yan, sabi at sa aklat sa sulat ni Santiago, Kabanata 4, talata 2, ang sabi po diyan, papatay kayo kung kailangan, mapasain nyo lang ang mga bagay na iyan. Kita nyo po yung kasamaang iyan. Amen? Dahil lang sa mga bagay meron sa mundong ito na siyang nagmamay-ari sa puso ng tao at kinakatakutan ng taong mawala po sa kanya, ang sabi po diyan, papatay minsan ang tao kung kinakailangan, papatay siya, mapasa kanya lang ang mga bagay na ito. Totoo hindi. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan, ilan sa atin minsan nagagawa natin na kung saan magnakaw. Di ba? Magnakaw. Minsan may mga tao na alam naman nila, ay, ibig ko po minsan ipakita, di ba? Ang sabi ko anong Sabado, sa gawain, o ng linggo ng sa gawain. Minsan may mga taong lililigawan. Alam niya naman nang liligaw, may asawa. Totoo po yun. Amen? Eh, kapag yan ay sinagot mo, nakikita mo yung mga anak niya na aagawan mo ng pagpapala. Amen? Na dahil sa iyo may mga batang maghihirap. Pero minsan wala tayong pakialam eh. Di po ba ang mahalaga sa atin eh kung ano yung nagmamay-ari, kung anong ginugusto ng puso po natin minsan, yun ang ating pinahahalagahan. Na kung saan mga kapatid, bakit nangyayari yan? Nangyayari po yan sa buhay po natin kasi minsan mga kapatid, nawawala tayo sa patnubay po ng Diyos. Kapag tayo nawawala sa patnubay ng Diyos, hindi mo matatanaw kung ano yung gusto at ang mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lagi mong pahalagan kung ano yung gusto mo. Amen? Nga ang sabi ito'y kahabag-habag na kalalagayan kasi kapag yan ang ating ginawan, sabi po, aani tayo ng kamatayan. Hindi natin kakamtan yung buhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Amen? Pag sinabing buhay na ipinangako ng Diyos, mabubuhay kapag dating ng panahon na kung saan kasama mo ang Diyos sa isang lugar na palagian kasama ang Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan yun ang mithiin po natin sa ating buhay. Amen? Ang buhay na kung saan palagiang nakakasama ang Diyos sa buhay po natin. Sino itong mga kinikilalang dukhang mapalad? Sino yung dukhang mapalad? Kayo po, dukha ba kayo? Hindi bali dukha, basta mapalad. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Ang sabi po ito yung mga taong nahahapis. Kayo po ba'y nalulungkot? Minsan, di po ba? Tama po. Mas maganda nararanasan natin na minsan tayo nalulungkot. Pero ang tanong kasi, anong pinagmumula ng iyong kalungkutan minsan? Ano ang dahilan ng iyong kalungkutan minsan? Ayan, sabihin na, pera daw. Ayan, okay. Tama po yan, di ba? Oh, at inaamin natin, di po ba? Na kung saan, yung mga bagay na yan, nagbibigay sa atin ng kalungkutan kapag wala yan sa buhay po natin. Amen? Sana ganun din. Di ba? Kung paano tayo nalulungkot na kapag wala yan sa buhay natin, dapat ganun din tayo malungkot kapag ang Diyos wala sa buhay natin. Amen? Pero ang problema dyan, baka nalulungkot lang tayo kapag yan lang ang nawawala sa buhay natin. Amen? Ang tunay na kalungkutan, mga kapatid, na kung saan ay dapat kung nakakaranas tayo ng tinatawag na hapis o kalungkutan, ito po yung bunga ng kasalanang ating ginagawa. Amen? Dapat kalungkutan dahil po sa nagawa po nating pagkakasala.
Bakit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po dyan, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya, sa tao po na kung saan kaligayahan ang makasama ang Diyos sa buhay niya, kapag yan ay nagkakasala, grabing kalungkutan ang idinudulot niyan sa puso niya. Amen? Kalungkutan ang idinudulot niyan sa puso niya. Bakit po? Sapagkat yan yung tao na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, hindi mabuhay na wala ang Diyos. Amen? Tao na walang kapalit ang Diyos sa puso niya. Amen? Kaya kapag nagkakasala ang taong iyan, mga kapatid, yan yung taong napupuno ng kalungkutan ang puso niya sapagkat alam niya kung paano siya inilalayo, inihihiwalay ng kasalanan sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na dapat maranasan natin iyan kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali. Di po ba nararanasan natin yan? Di ba minsan tatayo si Brother Edgar, mangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Minsan Lord, tatayo ako dyan, mangaral ng salita mo, Panginoong Hesus. Yung ginawa ko kanina, Lord, hindi tama eh. Amen? Yung namutawi sa labi ko, Lord, kanina, hindi tama eh. Yung naging takbo ng isip ko kanina, Lord, hindi tama. Amen? Tapos tatayo ka, ipangangaral mo ang salita po ng Diyos. Pero kung nakikita mo yon, mararamdaman mo yung kalungkutan na kung saan tatayo ka sa harapan ng Diyos na hindi ka kakarapat dapat. Amen? Di po ba maramdaman mo na kung saan tumatayo ka sa harapan ng Diyos na hindi ka karapat dapat? Masaya ba yun? Sa pakiramdam? Hindi. Amen? Kahit sa atin siguro mga choir, di po ba? Aawit tayo, sisimula tayo magsamba sa Panginoong Jesucristo, tapos alam mo, Lord, mali talaga yung ginawa ko kanina. Di ba hindi ka mapanatag na tatayo ka sa harapan ng Diyos na mali yung wala tayo sa tamang kalalagayan? Ikinalulungkot ng puso po natin yon. Amen? Nararamdaman niyo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na dapat ito po yung kahapisan na ating maranasan. Bakit, mga kapatid? Ang tao po na yan po yung tao kung saan natatakot malayo sa Diyos. Amen? Nalulungkot iyan dahil sa kasalanan, ang tao po na yan, kapatid, ay natatakot na mapahiwalay sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang taong tunay umaasa sa Diyos. Amen? Ang taong tunay na umaasa po sa Diyos, mga kapatid, ito yung tao na kung saan alam niya, kahit siya nagkasala, oras na siya'y lumapit sa Diyos, may Diyos na magpapatawad sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Ang sabi po dyan, mapalad ang taong magpapakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pangako po ng Diyos. Amen? Ang pagpapakumbaba, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, pagpapakumbaba. Kung ikaw nahahapis, kapag ikaw nagkasala, isa lang dapat mong gawin, magpakababa sa harapan ng Diyos at pagsisihan ang ginawa mong kasalanan. Amen? Na yung pagpapakumbaba at pagsisi ng ating kasalanan ay pintuan para mabuksan, pintuan para sa kaharian ng Diyos. Amen? Na pinagbubuksan tayo ng Diyos ng kanyang kaharian, ng pintuan ng kanyang kaharian kapag tayo po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa ating managawang kasalanan. Ang sabi sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 1, talata 1, kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos. Amen? Kaya dyan po natin makikita na ang tao po na mapalad ay ang tao na kung saan kinikilala niya sa buhay niyang kailangan niya ang Diyos. Amen. Sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, ay inaamin ng tao pong ito na masigit niyang kailangan ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Masarap mabuhay na kasama ang Diyos. Amen. Sa daigdig po na ito, mga kapatid, alam ko naman, naranasan nyo na rin, marami na rin kayong pagpapala sa buhay nyo
Amen? Marami kayong nararanasan na pagpapala. Pero hindi naman talaga yung pagpapala na yan ang bibigay sa inyo ng kaligayahan eh. Kundi yung relasyon meron ka sa Diyos ngayon. Amen? Na alam po natin, dahil sa relasyon meron tayo sa Diyos, ang mga bagay na yan, pangako na lang iyan ng Diyos sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpapakumbaba, anong pangako po dyan? Ang sabi po sa sulat po ni Pablo sa aklat na dito po sa aklat ng Kronika kabanata 7, alam po natin lahat ito mga kapatid na kung saan ang sabi po ang ganito. Minsan kasi madalas nakatuon tayo sa pangako ng Diyos doon sa Salmo 91. Amen? Pero ang sabi dito sa aklat ng Kronika, pangalawang Kronika, kabanata po 7, talata 14, ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Pangako, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Na sandali ang bayang ito ay magpakumbaba, ang sabi po, hanapin ang Diyos. Amen? Pagsisihan ang kanyang kasalanan, ang sabi po dyan, diringgin ko sila. Amen. Diringgin ko sila, ang sabi po ng Diyos, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito ang tunay na pagiging mapalad. Amen? Mayroong Diyos na kung saan, mga kapatid, mayroong Diyos na kung saan naririyan handang kumalinga po sa atin. Amen? Na ang sabi po, diringgin ko sila. Sinong gusto ang kanyang dalangin ay dinggin ng Diyos. Si Haring Ezekias, minsan, dinalaw ng propeta ng Diyos, si Propeta Isaias. Ang sabi ni Propeta Isaias, sinasabi ni Yahweh, hindi ka nagagaling sa karamdaman mo. Kaya ayusin mo na yung mga testamento mo, ang mga iiwan mo, ipamamana mo sa mga mahal mo sa buhay, ayusin mo na iyan kasi mamamatay ka na. Nung marinig ng hari po, ang sinabi ni propeta po, pinaparating sa kanya ng Diyos, anong ginawa ng hari po? Nanalangin. Umiiyak na nananalangin. Yung pag-iyak po, panalangin. Wala mang salita yan, panalangin iyan. Amen. Nung nananalangin, umiiyak ang hari po nito, ang sabi po ni Yahweh kay Propeta Isaias, bumalik ka sa hari, narinig ko ang kanyang pag-iyak. Hindi naman sinabi narinig ko yung kanyang panalangin, narinig ko yung kanyang pag-iyak. Amen? Kaya bumalik ka at sabihin mo sa hari, hindi pa siya mamamatay. Dudugtungan ko pa ang buhay niya ng 15 taon. At habang nabubuhay siya, magtatagumpay siya. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Habang nabubuhay siya, magtatagumpay siya. Ang sabi po ng Diyos, ibabalik ko, amen, ang katiwasayan at kasaganaan. Amen. Sa sandali, ang tao'y nagpakumbaba at tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen. Ang pag-iyak sa harapan ng Diyos ay hindi kahinaan. Amen. Kundi isang kalakasan po yan para na kung saan, mga kapatid, ay lumapit tayo sa Diyos. Amen. Abutin ang puso po ng Diyos sa kabila ng ating kalalagayan na pagiging makasalanan upang makamtan ang habag ng Diyos sa buhay po natin. Kanina sa awitin, di ba? Ang lawak ng iyong pag-ibig. Tama ba yon? Di po ba? Ang lawak ng iyong pag-ibig ay hindi kayang sukatin, pantayan ng kasalanang mayroon ako. Amen? Kita niyo po yun? Kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos, gaano man kalaki ang kasalanan mayroon ka,
Mga kapatid, hindi kayang pantayan ang lawak ng pag-ibig po ng Diyos. Amen? Kung ganyan kalawak ang pag-ibig ng Diyos, isa lang ipinaparating sa atin ng Diyos. Anumang oras ka humingi ng tawad, patatawarin ka niya. At hindi natin gawin. Amen? Yamang may pangako ang Diyos, kakamtan mo ang lupa. Amen. Habang nabubuhay ka sa daigdig na ito, hindi ka magkukulang. Amen? Ibabalik ko sa iyong sambahayan ang katiwasayan at kasaganaan. Kung anumang nawawala sa buhay mo dahil sa kasalanan, sabi ng Diyos, ibabalik ko. Kung magbabalik loob ka sa akin. Kung magpapakababa ka sa aking harapan. Tumayo po tayong lahat. Kanina sa isang awitin natin, ang sabi doon sa awitin, ano sabi po roon? Sa paningin mo, ako ay special. Amen. Yan ang tunay na mapalad sa harapan ng Diyos. Amen. At sino po yung mga special na yan sa paningin ng Diyos? Taong nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Tao na sa kabila ng kanyang kasalanan, hindi lumalayo sa Diyos. Masigit na kinikilalang kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Kung paano si Haring Ezekias, nung oras na yan, umiyak sa harapan ng Diyos at ang sabi ng Diyos, narinig ko ang kanyang pag-iyak. Ang pag-iyak ay panalangin sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Naririnig niya iyan. Ama naming nasa langit, kahit anong dumi meron kami, hindi mo kami pinandidirihan. Isa lang ang iyong pangako. Handa mo kaming yakapin. Handa mo kaming tanggapin. Gaano man kami karumi kapag kami lumapit po sa iyo. Masulian ka na
Salamat, Panginoong Yesus. Hindi man kami karapat dapat pag-ukulan ng iyong habag. Kinahabagan mo kami. Hindi man namin kayang suklian ang kabutihan. Ang kabutihang ginawa at pagmamahal mo sa amin, niyakap mo pa rin kami. Napakasarap mo magmahal, Panginoon. Napakasarap mo magmahal, Panginoong Yesus. Hindi kayang pantayan ang pagmamahal na inilaan mo po sa amin. Napakarami na naming pagkukulang. Kabutihan pa rin ang itinatapat mo, Diyos. Pagsuway sa kalooban mo, Diyos, ang ginagawa namin. Pag-ibig pa rin ang inilalaan mo para sa amin. Panginoong Yesus, buong puso kami nagpapakumbaba ngayon sa iyong banal na harapan. At nananangan, O Diyos, sa iyong habag at pagmamahal na sa aking paglapit ngayon bilang isang taong makasalanan, umaasa akong patatawarin mo ako sa aking kasalanan. Sa aking mga nagawang hindi tama, hindi mabuti sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako. Dalangin ko, Lord, ang iyong pagpapatawad. Anumang katigasan ng puso, O Diyos, ang taglay-taglay ko ngayon, hinihiling ko, Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa katigasan ng puso ko, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesukristo. Patawad. Panginoong Hesus, pinatatawad ko na rin ang mga taong nakagawa sa akin ng hindi mabuti. Tulad ng pagpapatawad mo sa akin ngayon, sa aking nagawang kasalanan. Dakilang Diyos naming nasa langit, kung paano mo dininig ang dalangin po ni Haring Ezekias nung siya'y lumapit sa iyo, nawa dinggin mo rin ang dalangin ko ngayon. Nawa ipagkaloob mo rin sa akin ang aking kahilingan ngayon. Ang mga pangako mo, Diyos, nawa iparanas mo sa akin. Minsan ang isang pangako ng Diyos, isa lang sa isang tahanan ang manalig sa Kanya, ang buong tahanan ng taong ito. Nakikilala sa ating Panginoong Hesukristo ay iingatan ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. Ililigtas ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa dalangin mo ngayon. Hingin mo sa Kanyang ibig mo. Hingin mo sa Diyos ang iyong mga mahal sa buhay, abutin ng kamay ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos ay kamta nila, maranasan nila. Ang kabutihan ng Diyos ay dumaloy sa buhay nila ngayon. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kumakatok kami sa pintuan ng puso mo, Ama. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Hesukristo na aming Panginoon tanging tagapagligtas. Mahabag ka po sa amin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Panginoon, ang pangako mo na ibabalik mo, O Diyos, ang katiwasayan, kasaganaan sa aming buhay. Dumadalangin ako, Panginoong Hesus. Dumadalangin kami, Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami sa kahirapan na aming nararanasan.
Hanguin mo kami, O Diyos, sa kahirapan na aming nararanasan. Tulungan mo kami sa mga kabigatan, O Diyos, na aming nararanasan. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Mahabag ka sa amin, dakilang Diyos. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Ang kabigatan, O Diyos, na nararanasan ng bawat ina, para ipaglaban ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Dalangin ko, Diyos, tulungan mo sila. Dalangin ko ang tulong mo, Panginoong Hesus, ay iabot po sa kanila. Tulungan mo sila mapag-aral ang kanilang mga anak. Ipagkaloob mo, Diyos, mga sandali po na to ang kanilang mga kahilingan para maitaguyod ang kinabukasan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga mahal sa buhay. Dakilang Ama naming nasa langit, kumakato kami sa pintuan ng puso mo ngayon. Tanging habag mo ang aming inaasahan. Ang kamay mo, Panginoong Hesus, dalangin namin, iunat sa dako pong ito at ipagkaloob mo po ang kahilingan ng aking mga kapatid. Ang may karamdaman, O Diyos, pagalingin niyo po. Lahat ng may karamdaman, dakilang El Shaddai, dalangin namin, ipagkaloob mo ang kagalingan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Mga mahal nila sa buhay na may karamdaman, O Diyos, asawa, magulang, kapatid, anak, pagalingin mo, Ama, sa taglay nilang karamdaman. Pagkaloob mo, Yahweh, ang kagalingan. Ang mga mahal nila sa buhay na naliligaw ng landas, abutin mo, Ama, at ibalik, O Diyos, sa iyong liwanag. Ang mga anak, O Diyos, na naliligaw ng landas, dalangin namin, Lord, abutin mo, Panginoong Hesus. Baguhin mo ang buhay. At dalangin namin ang kanilang mga anak, Panginoong Hesus, ay patuloy magbigay sa kanila ng karangalan. Magdulot, O Diyos, ng karangalan sa mga ina, O Diyos, na patuloy na naririto at ipinaglalaban ang kapakanan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin ko po, patuloy mo silang biyayaan na magandang kalusugan at kalakasan, dakilang Ama naming nasa langit. Ibigay mo sa kanila sa dakong ito, O Diyos, ang biyaya. Punuin mo sila ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Ilayo mo sila sa karamdaman. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Pagkos dalangin namin, dakilang Diyos, itago mo kami sa iyong banal na kalinga. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa mga kabutihan patuloy mong ginagawa sa buhay namin at patuloy yung gagawin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. Maghari ka sa buhay po namin at tulad na yung pangako. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Dalahin ko, Ama, buhat sa kayamanan mong hindi na uubos, ipagkaloob sa aking mga kapatid ang katugunan sa lahat ng kanilang kahilingang itinataas, dakilang El Shaddai. At hiling namin, dakilang Diyos, sa mga kamay nila, patuloy mo ilagay ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat, 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 Panginoon. Salamat
Atin pong dasalin Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.